Ang sulat sa mga Hebreo, 5 kabanata. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas, sapagkat siya ay mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya ay mag-alay ng handog hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para sa kanya ring mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kaniya, tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging dakilang pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kaniya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kaniyang kalooban. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa, at wala pang nalalaman tungkol sa tama at mali. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumilala ng mabutit masama.